Ayan, so thank you po sa nag-opening prayer, nag-lead ng ating worship para sa Panginoon and especially sa magiging moderator po natin for tonight. So good evening everyone, happy Thursday and sorry po dahil hindi nyo po ako makakasama at this moment dahil nasa school pa po ako ng mga oras na ito. So ayan, let us start our devotion po. So, ang ating title is Live Like God is Here. Live Like God is Here. And ang ating passage ay manggagaling sa Malakay 2 verse 11. Sabi dito, you have wearied the Lord with your words. How have we wearied Him, you ask? By saying, all who do evil are good in the eyes of the Lord and He is pleased with them. Or, where is the God of justice? From Malakay 3 verse 5, so I will come to put you on trial. I will be quick to testify against sorcerers, adulterers, and perjurers, against those who defraud laborers of their wages, who oppress the widows and the fatherless, and deprive the foreigners among you of justice. But do not fear me, says the Lord Almighty. So, maraming salamat po sa pagkabasa ng kanyang salita. So, tungkol saan po ba yung binasa natin at yung passage natin for tonight? So, dito, nasa Book of Malakay na po tayo. And dito sa part na ito is the people who had returned from exile, which is na-tackle natin sa Book of Zechariah, na binalik ni Lord yung mga Jewish people sa Israel. And dito, sa Book of Malakay, is they had finally built the temple. So, meron na pong temple dito. So, they thought, nung mga tao noon, dito sa Book of Malakay, is there will be some supernatural event to mark the return of the Lord to Zion. So, naghihintay sila, kumbaga, ng sign ng supernatural event daw na magpapakita sa kanila or sign para sa kanila na darating na ulit si Lord. Pero year after year went by, walang nangyari. So ngayon, dahil dito, this led them to being apathetic and half-hearted worship. So apathetic means showing no interest sa isang bagay. So dito, nawalan sila ng interest. Saan? Sa pag-worship sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon, sa mga ministries na meron sila, lalo na yung mga leaders noon. So yes, 'di ba? They went through the routine of worship. Oo, nag-worship sila lagi, ganyan, pero wala na doon yung puso nila. They don't really believe in the reality of God dahil in their mindset is, bakit parang antagal ni Lord? So, because God didn't act as quickly as they expected, they stopped taking Him seriously. So, dito, they even joke that God was not doing anything about injustice. So, dito, sa ating verse from Malakay 3:5, sinagot sila ni Lord. Ang sabi ni Lord, He said He would return, and before He came, He would send a messenger to prepare the way. So, when God comes, no wrongdoer will be able to hide. So, nandoon na kapag bumalik si Lord, merong justice na mangyayari. So, mababasa nga natin sa Malakay 3:5 na He warned especially against those who mistreat the weak, diba? The workers, widows, orphans, and even the foreigners. So, ayun ang ating passage for tonight. So, what can we learn about this? So, we have 3 points na itatackle for tonight. So, first point is serve God with a real heart, not just as routine. Serve God with a real heart, not just as routine. So, Malakay's people keep doing religious activities, but their hearts were distant. So they were worshiping but not believing. They are serving but not caring. So nag-worship sila sa Panginoon. They worship with their mouths, pero yung puso nila
is not truly worshiping God. So tayo bilang youth it's easy to get busy, 'di ba? Madali lang na kumanta tayo, sumayaw tayo, mag-lead tayo, tumulong tayo, umattend tayo ng mga services, pero minsan nakakalimutan natin why we do it. God wants real hearts, not empty routine. So, sabi nga sa Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. So, sinasabi sa atin ng Panginoon, nire-remind tayo ng Panginoon natin for tonight na maging maayos ang puso natin. Na let's take heart in everything we do. 'Di ba? Let's do everything with love as working for the Lord. Kasi hindi naman alam natin, 'di ba, na ang identity na natin ngayon ay si Lord. So we are not pleasing anyone, especially we are not pleasing ourselves. Kung hindi natin piniplease ang ibang tao, hindi rin dapat natin piniplease ang sarili natin. So whatever we do, let's work at it with all your heart dahil nakatingin ang Panginoon sa mga puso natin. Ang gusto ni Lord, hindi yung routine na meron tayo, hindi yung habits na meron tayo, kundi ano ba yung lagay ng puso mo kapag sineserve mo ito sa Panginoon. So let's have a reflection, no? So minsan tanungin natin ang ating mga sarili. Kung alam natin kino-convict na tayo ng Holy Spirit, is let's have a reflection sa mga sarili natin. Do I serve God because I love Him? Or because it's just what we always do? So, am I serving God dahil mahal ko siya or dahil ito na yung routine ko? 'Di ba? So, let's have a reflection on that. And minsan, 'di ba, have you ever served in church but felt disconnected? 'Di ba? Kung nararanasan natin 'yon, or kung naranasan natin yon, ang gusto ng Panginoon ngayon ay lumapit tayo muli sa Kanya at ipalinis natin ang ating mga puso. So ako, quick testimony na lang. Kapag nagsaserve ako sa Panginoon, lagi kong iniisip na dapat naisa sa puso ko yon, na dapat seryoso ako kapag ginagawa ko yung mga ministries na binigay sa akin ng Panginoon. Kasi it is my privilege It is my privilege to do it. Na ayokong madismaya ang Panginoon. Kasi ang hirap din kapag nagsiserve tayo pero yung puso natin ay hindi maayos. So what can we do? Magpapaayos ba tayo sa ibang tao? Hindi. Because it is only God who can change our hearts. Kaya dapat nandoon yung trust. May trust tayo sa Panginoon. Because when we trust Him, na meron siyang plano sa atin na hindi niya tayo nakakalimutan, is it can lead us to have a clean heart, a clean intention sa mga ginagawa natin. So, let's have a confident sa Panginoon. Magkaroon tayo ng confident heart sa Panginoon na maging expectant tayo sa mga ginagawa po niya. Because trusting Him that He has a plan for us, na hindi niya tayo nakakalimutan. Because when we know that there are good things ahead, it changes how you live today. So, maging reminder po yun sa ating lahat. Lesson learned po natin for tonight is serving God is not about activities. It's about the heart behind them. So, God wants sincerity, passion, and love sa mga puso natin, not an empty routine. So, yun po ang ating point number 1. And next point natin, point number 2, remember that God sees everything. Remember that God sees everything. So the people dun sa Book of Malachi, iniisip nila na hindi nagbibigay or hindi sila binibigyan ng atensyon ng Panginoon, na baka nakalimutan na kami ng Panginoon. So kaya napasabi sila na, where is the God of justice? 'Di ba? Sabi nga dun sa unang verse natin. Pero sinagot sila ng Panginoon sa next verse natin. Ang sabi ng Panginoon, I will come near to you for judgment. So the people
doon is hindi nila sineryoso. Hindi na nila sineseryoso ang Panginoon. Like, binibiro na nila si Lord na asa na yung God of justice na meron tayo. Acting like God didn't care or notice their actions. So, akala nila wala lang kay Lord yun. Na baka na hindi naman tayo makikita ni Lord eh. Hindi naman alam ni Lord yung mga sinasabi natin, yung ginagawa natin. But God promised He will come and hold everyone accountable na He is a God of justice and He will bring justice sa lahat ng tao. So nakikita ni Lord kung paano natin tinatrato yung ibang tao. Nakikita ni Lord yung mga private decisions natin na kahit hindi natin sinasabi sa iba, nakikita ni Lord yun. And nakikita din ni Lord on how we treat the weak and vulnerable. So as a young believers, this means na let's live with integrity even when no one is watching. So sabi nga sa Hebrews 4 verse 3, nothing in all creation is hidden from God's sight. So walang mga bagay wala tayong mga bagay na may tatago sa Panginoon dahil lahat nakikita niya. Kung ang puso natin nakikita ng Panginoon, nakikita din ng Panginoon ng mga iniisip natin. So let's be reminded na let's live with integrity. So what does it mean, being integrity? So sabi dito ni Google, integrity is the quality of being honest and having strong moral principles or moral uprightness. So hindi lang siya sa pagiging honest natin. It is about having a strong moral principles. So kung tayo we are deeply rooted sa Panginoon, we need to live with integrity even when no one is watching. So let's have a reflection. If Jesus returned today, kung babalik ang Panginoong Jesus ngayon mismo, sa oras na ito, would He find me living faithfully? Diba? I-reflect po natin yan sa mga sarili natin. And even myself, nagre-reflect din po ako habang ginagawa ko itong devotion. So, ang lesson learned po natin is live with integrity. God sees what others don't and we will one day stand before Him. So, it is a reminder for all of us na He is a God of justice. Sabi nga sa Ecclesiastes 12 verse 14, for God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. So, ayun po ang ating point number 2. And lastly, point number 3, stand for what is right even when others don't. Stand for what is right even when others don't. So, this tells us that following God means standing up for justice, kindness, and truth, especially for those who cannot defend themselves. So, sinagot sila ng Panginoon dito sa book na ito. God speaks against those who mistreat the weak, like the cheating workers, yung pag-ignore nila sa widows and orphans, and yung pagiging unfair nila sa mga foreigners. And it shows na God cares deeply about justice. So, as Christian youths, let us stand against unrighteousness sa paligid natin. Kung may nabubuli, 'di ba? Or tayo mismo ay binubuli dahil kakaiba tayo, dahil ang religious natin, 'di ba? Nabulol pa sa Tagalog. Ayun, minsan yung iba sa atin na kapwa natin Christians ay nakakaranas ng bullying. So let's stand against it. Let's stand and speak up for fairness, 'di ba? And kung merong mga tao na merong ibang opinion sa opinion na meron tayo, let's respect them, 'di ba? And let's treat others the way Christ Jesus treats you. So ako kapag parang tinetest ako ng patience ko, lagi akong
hindi nagsasalita. Kapagka hindi na ako nagsasalita, ibig sabihin, inis na ako nun. So, ako, kinakalma ko yung sarili ko, 'di ba? Talking to God. Lagi kong sinasabi sa Panginoon kapagka nauubusan na ako ng pasensya. Sabi ko, Lord, help me to see other people the way you see them. Kasi, 'di ba, it will keep us humble na hindi ko dapat patulan 'to, 'di ba, na hindi ko dapat i-judge 'to kasi hindi naman ako ang Panginoon. Only God can do that. That kind of prayer, that kind of mindset na ginagawa ko is na-humble down ako na kailangan kong kumalma. Kailangan kong maging mapagpasensya kasi anong magiging sense, 'di ba, kapagka sinabuyan ko pa ng gas yung apoy. So, back to the topic, no? Sabi nga sa Micah 6 verse 8, do justice, love mercy, and walk humbly with your God. So, magkaroon po tayo ng reflection sa mga sarili natin na paano ba natin may papakita yung justice sa paaralan natin, sa church natin, or even sa group of friends na meron tayo. And ano ba yung mga sitwasyon sa school natin or kahit sa mga social media na natitempt na nakakapagbigay ng temptation sa atin to stay silent instead of doing what is right. Kasi marami ng mga bagay sa mundo ngayon na nino-normalize, 'di ba? Sinasabi din ng mga youth leaders natin 'yon na ang dami ng mga standard sa mundong ito na nagiging normal na kahit hindi naman sa mata ng Panginoon. So, maging source of justice tayo sa mga bagay na ganun. So, lesson learned natin is following Jesus means defending the weak, being fair, and treating everyone with love and respect, even when it's unpopular. So, short testimony, bago ko po gawin itong devotion natin is binigay ng Lord sa akin yung shinare ni Ate Hana nung Sunday service noon. So, kung hindi po ako nagkakamali, si Ate Hana po yung nag-share noon. So, pinakita sa akin ni Lord yung paper na nakalagay, stand in the gap sa Bible ko. So, nakaipit yun sa Bible ko. Gagawin ko pa lang yung devotion po natin. Tapos, pinakita sa akin ni Lord yun. And then, na-remind ako. And then, ngayon, naalala ko na it is connected sa devotion natin. So, standing in the gap, ano pong meaning nun? So, bilang Kristiyano, bilang kabataan, kailangan tayo ng Panginoon to stand in the gap where we can feel in God's presence. Kailangan po tayo ng Lord to show justice to other people, 'di ba, in everything we do. Kasi sabi nga sa Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, we are called to be the salt and light in this world. And gusto ng Panginoon, kung tayo, sa sarili natin, sa buhay na meron na tayo, is naranasan natin yung justice, 'di ba, yung liwanag na meron ng Panginoon, is matranscend din yun. Kumbaga, maging source of light din tayo sa ibang tao, lalo na sa mga unbelievers, lalo na sa sinasabi ng book na ito, sa mga nanghihina, sa mga vulnerable na tao, 'di ba? Maging salt and light tayo. Kumbaga, maipakita din natin sa kanila kung gaano at paano naging mabuti ang Panginoon sa buhay natin. So, ayun po ang ating last point. Again, ang first point po natin is serve God with real heart, not just as routine. Second point, remembering that God sees everything. And last point, stand for what is right even when others don't. So, gusto ko po magtapos dito. Don't live like God is distant. Live like God is present. Serve like God is watching. And hope like Jesus is coming soon.
So, ayun lang po and maraming salamat sa pakikinig. I hope and I pray na meron pong natutunan ng bawat isa and kahit ako po mismo ay may natutunan sa devotion natin for tonight. So, to God be all the glory. Thank you, Lord. So, ang ating reflection po is iniba ko yung tanong ng konti. Ayan, so which point speaks the most to you and why? So, ipakita po natin yung pagiging best in essay writing natin. And then, naniniwala ako na lahat at marami ang sasagot sa question natin for tonight. So, ayun lang po ang ating devotion for tonight. Dito na po matatapos ang aking video recording. Muli maraming salamat po sa pag-iintindi at thank you din po. Thank you so much, Kamsahamnida, sa magiging moderator po natin for tonight. Ayun lang po. God bless you all. Thank you po.